Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ulam at ukay. Uy, Insan, anong tinitingnan mo dyan? Tila bumalik ang ulirat ng 30 anyos na si Buloy nang kalabitin siya ng pinsang si Redgel. Baka sa mukha niya ang pagtataka habang nakatingin sa iskinita. Ayos ka lang? Uy, na-stock up ka na dyan. Tara na, baka maubusan na tayo ng pagkain. Ano ba kasing tinitingnan mo dyan sa iskinita, ha? Ha? May napansin kasi ako dun sa dulo ng iskinita eh. Yung batang babae na nagtitinda ng mga merienda sa atin. Sino nga ba yun? Si Si Buninay. Eh di ba ang sabi, 3 araw na raw yung nawawala? Loko ka, ha? Baka nagmumulto na yon. Tara na nga, tanghaling-tanghali, pinapakaba mo ko. Bilisan mo na, Insan, iwan na kita rito. Kapag tayo naubusan ng pagkain, yari ka talaga sa akin. Napakamot ulo na lang ang pahanging si Buloy bago muling sumulyap sa nasabing iskinita. Pagkatapos ay sumunod na siya sa pinsang madaling-madali na. Medyo nag-aalala rin siya sapagkat alam niya sa sarili na nakita niya talaga si Buninay kanina sa pinakadulong iskinita. Napaisip tuloy ng bahagya si Buloy habang sinusundan ng pinsang papunta sa karinderya. Paano pala kung hindi naman pala talaga nawala yung bata? Baka nagtatago lang sa tatay niyang adik. Nasabi niya yun sa isip dahil madalas ngang ikinukwento ni Buninay sa kanilang mga construction worker ang tungkol sa tatay nitong sugarol, lasinggero at adik. Ito rin ang dahilan kaya sa tuwing dumadako sa construction site nila ang 10 taong gulang na babae, ay inuubos kagad nilang mga trabahador ang paninda nito. Hanggang kaninang umaga lang ay may pumunta sa kanilang babae na nagpakilalang si Elsie na ina ni Buninay. Katulad ng batang babae, medyo marungis din ang mukha nito at maraming pasa at galo sa katawan na halatang nakakaranas din ng pang-aabuso mula sa asawa nito. Sabi nga ni Elsie na 2 araw na raw na hindi umuwi ang kanilang anak, kaya nag-aalala na siya ng husto para rito. Isinangguni na rin ng babae sa kinauukulan ang tungkol dito at dahil sa kapuspalad, kaya wala rin namang ginagawa ang pinagsumbungan niyang pulisya. Sana ayos lang si Buninay. Pagdating nila sa nasabing karinderya ay medyo marami ng tao. Dinudumog kasi talaga ang lugar na ito sapagkat masarap din naman talaga ang tinda kahit ang ilan ay medyo may kamahalan. Insan, order ka na ng pagkain natin. Magbabanyo lang ako saglit, ha. Ing-ihi na rin kasi talaga ako eh. Sasabog na tong pantog ko. Sige. Ano bang bibilin mo para isasabay ko na? Bale, 2 at kalahating kanin tapos siyempre, yung paborito kong mang-inasal. Sahuran time ngayon kaya deserve kumain ng masarap. Sige na, order ka na. Napatawa na lang ang pangahing lalaki habang napapakamot ng ulo. Ang takaw mo talagang kumain. Grabe ka, 2 at kalahating kanin talaga. Oo, tangik. Hindi kasi ako nag-almusal eh. Sige na, bilisan mo na. Baka maubos pa yung mang-inasal eh. Ikaw rin, bilisan mo Insan ha. Tumango lang si Redgel at saka nagmamadaling tumakbo paalis sa lugar na yon. Naganap to ng lugar na po pwedeng maihian sapagkat medyo malayo kung babalik pa siya sa construction site sa mismong barracks nila. Habang nag-o-order naman na makakain ay napansin ni Buloy ang isang batang lalaki. Hindi pamilyar ang mukha nito kaya medyo napakunot-noo siya na nagtataka. Nakatitig kasi ng seryoso sa kanya ang nasabing bata. Pagkaabot ng tindero ng mga pagkaing in-order ay saka pumwesto si Buloy sa pinakadulong mesa na nasa labas.
Napatingin siya ulit sa batang lalaki dahil nakatayo lang ito at patuloy na nakatingin sa kanya ng seryoso. Malamlam ang mga mata ng bata at halata ang kalungkutan sa itsura ng marungis nitong muka. Ang mas umagaw ng atensyon ni Buloy ay nang mapansin niyang may mga mantsa ng dugo sa damit at short ng batang lalaki. Dahil doon ay tumayo siya at nilapitan ng nasabing bata. Pero bago pa niya to makausap ay tumakbo na to palayo na eksaktong pagdating din naman ni Regel. Uy, insan, saan ka pupunta? Iihi ka rin? Ha? Nak ng tinapay, lutangan to ko ah. Nasaan na yung pagkain natin? Yun no. Pagkaturo ng kanilang pwesto ay muli niyang sinulyapan ng batang lalaki, subalit hindi na niya ito nakita pa. Napangiti naman si Regel habang pinagmamasdan lang siyang tila wala na naman sa sarili. Ano bang nangyayari sa iyo, oy? Nag-almusal ka ba? Parang wala ka yata sa sarili mo ah. Gagi, kumain na nga tayo. Pagkaupo nila ay nagsimula na ngang ngumata ang dalawa hanggang sa sila ay mabusog. Mabilisan lang kasi ang pagkain para ang natitirang oras ay magamit pa nila sa pag-idlip sa barracks. Limitado lang kasi ang oras ng pamamahinga kaya dapat mabilis silang kumilos. Makalipas ang ilang minuto, pagkatapos man ng halian ay bumalik kaagad ang magpinsan sa construction site at nagtungo sa kanilang barracks. Umalis muna saglit si Regel para magyosi habang si Buloy ay naiwan lang sa loob at sinimulang ilatag ang karton nilang bilang higaan. Pagkatapos siyang mapagpagan at mailatag ang karton ay naupo siya rito habang nakasandal sa dingding. Doon ay pinagnilayan niya ang mga nakita kanina. Una, si Buninay. Ikalawa, ang batang lalaki na hindi pamilyar ang pagmumukha. Iba kasi ang dating ng mga itsura ng mga ito kanina nung nakita niya. Para tuloy siyang kinikilabutan sa naiisip niya. Hindi kasi talaga normal ang pakiramdam niya. Dahil doon ay napabuntong hininga na lang siya ng malalim kasunod ng pag-sign of the cross. Pagkatapos noon ay ipinikit niya na lang ang mga mata para makapagpahinga habang may kalahating oras pa bago bumalik sa trabaho. Habang umiidlip sa katanghali ang tapat, ay biglang nanaginip si Buloy, kung saan ay nakatayo siya sa tapat ng isang luma at abandonadong gusali. Napatanaw siya sa gusaling yon at mula sa loob ay nakarinig siya ng ingay ng mga batang nag-iiyakan. Dali-daling napatakbo roon si Buloy sapagkat ang unang sumagi sa isip niya ay ang dalawa niyang anak. Nang nasa loob na ng madilim na gusali ay wala siyang ibang naririnig kundi ang ingay ng napakaraming bata na panay ang pagmamakaawa, sigawan at palahaw na pag-iyak. Ramdam na ramdam niya ang hinagpis at paghihirap ng mga to, kaya bigla na lang din siyang nangilabot ng husto. Nang malukob ng matinding kilabot ang buo niyang pagkatao, ay para siyang naparalisa. Hindi na ikilos ni Buloy ang buong katawan kaya doon na rin siya tila kinumutan ng takot. Habang pilit na ikinikilos ang sariling natuod sa kinapupwestuhan ay nagpatuloy ang mga boses na nagmamakaawa, nahihirapan, umiiyak at takot na takot. Nadinig niya rin bigla ang boses ng dalawa niyang anak na lalaki kaya mas dumoble ang takot na nararamdaman niya. Ben! Eric! Mga anak, nasan kayo? Mga anak! Nasan kayo? Nandito ang tatay! Puntahan niyo ako rito, mga anak! Nagpatuloy lang ang mga boses at mas lalong tila na gumiyaw ang mga ito. Kaya naalarma na ng husto si Buloy. At kahit natatakot sa mga nangyayari ay sinikap niya pa ring makagalaw para matunton ang kinaroroonan ng mga anak. Ben! Eric! Nandito ang tatay! Huwag kayong matakot! Ililigtas ko kayo, mga anak! Sandali lang!
Eksaktong pagkasabi niya noon ay bigla niyang naikilos ang sarili. Tumumba siya sa sahig pero agad ding tumayo para hanapin at sundan ang pinanggalingan ng mga boses. Subalit sa isang iglap ay biglang nawala ang mga boses. Ang umiiyak, nagmamakaawa at nahihirapang boses ng mga bata ay tumigil. Tila ba nilamon ng nakabibinging katahimikan ng madilim na lugar. Ben! Eric! Mga anak! Nasaan kayo? Sumigaw naman kayo! Nandito ang tatay! Huwag kayong matakot! Natigil siya matapos ma-realize na basa na pala ang buo niyang katawan. Nang damhin niya ang likido sapagkat di niya naman makita masyado dahil sa dilim ng paligid, doon niya napagtanto na hindi ito ordinaryong tubig kundi isang dugo. Diyos ko po! Mas lalong naalarma si Buloy para sa kalagayan ng kanyang mga anak dahil doon. Naisip niya bigla na hindi ligtas ang lugar na to para kina Ben at Eric. Ben! Eric! Nasaan kayo? Hindi na naman niya natapos ang pagsasalita sapagkat mula sa mamasamasang sahig ay nakarinig siya ng mahihinang yabag. Yabag na kung saan parabang may iniiwasang kung sino. Ben! Eric! Ang tatay niyo to! Nasaan ba kayo? Nakarinig siya ng mahihinang boses mula sa kaliwa, kaya marahan niya tong sinundan kahit hindi rin alam kung saan ba siya tutungo. Hanggang sa kalaunan ay nakakita siya ng namumulang liwanag mula sa hindi kalayuan. Tinungo niya yon at nilapitan hanggang sa hindi niya namamalayang pumasok na siya sa isang lagusan. Nang nasa loob na siya ay tumambad sa kanyang paningin ang madugong silid. Sa pinakadulo ay nakakita siya ng malalaking kaldero at kawa. May sindi ang mga kahoy sa puwitan ng mga to. Sinyales na mayroong niluluto sa mga gamit na yon. Iniligid niya ang tingin. Wala siyang nakitang kahit na sino maliban sa nilalang sa pinakasulok na nakatalikod sa kanya. Naghihimno to habang abala sa kung anumang ginagawa nito na hindi niya makita kung ano. Hindi niya inabala ang nilalang. Bagkus ay nilapitan aniya ang malaking kaldero at kawa. Nang bubuksan niya na nga ang mga ito ay merong biglang humawak sa kanyang kamay. Pagtingin ay napatras pa ng bagya si Buloy sapagkat nakita niya ang marungis na batang nakita kanina sa karinderya. Umiling to na tila ba pinipigilan siyang buksan ang laman ng kaldero at kawa. Ano ginagawa mo rito, bata? Hindi umimik ang bata. Pagbaba ni Buloy ng kamay ay eksakto naman na nakarinig sila ng malakas na kalansing. Nang bumaling siya sa pinanggagalingan ng ingay ay doon niya napansin na wala nang nilalang na nasa sulok at nakatalikod sa kanya. Nang sulyapan niya rin ang batang lalaki ay wala na ito, kaya nagtaka siya ng husto. Pagkatalikod, ganun na lang ang gulat ni Buloy sapagkat bumungad sa kanya ang dugoang butcher knife na eksakto sa mukha niya tatama. Sinundan pa yon ng nakakatakot na boses na dahilan para siya ay mapahiyaw ng husto sa takot. Demonyo naman oh! Ano ba? Napabalikwas siya ng bangon nang wala sa oras habang nakasangga ang mga kamay dahil akala niya talaga ay may tataga na butcher knife sa kanyang pagmumukha. Pag-alis ng mga kamay ay nakita niya sa harapan ng pinsang si Rigel na punong-puno ng pagtataka. Sa kabilang bahagi ng barracks ay naroon ang dalawa pa nilang kasama na napatingin din sa kanya. Uy, bakit ka sumisigaw, insan? Binabangungot ka yata eh, oh. Ikaw naman kasi, natulog ka kagad pagkatapos kumain eh. Hindi ka muna nagpahinga saglit. Binabangungot ba ako? Oo, tangik. Umuungol ka eh. Gigisingin na nga sana kita kaso bigla kang bumangon tapos para kang may sinasangga. Dahil sa mga sinabing yon ng chinitong construction worker,
ay muling naalala ng pangahing lalaki ang masama niyang panaginip. Minom ka nga muna ng tubig. Tingnan mo yung mukha mo, namumutla pa oh. Maghilamos ka na rin. 10 minutes na lang, mag-aalauna na rin. Oo, sige. Salamat. Kagad bumangon si Buloy at nagtungo sa banyo para mag-ayos ng sarili. Habang nagpapahimasmas ay sinubukan niyang alalahanin ang masamang panaginip. Pero bukod sa may butcher knife na tila tumama sa kanyang mukha, ay wala na siyang marikol. Hinayaan niya na lang ang mga yon kahit ang totoo ay medyo nabahala siya. Ngayon na lang kasi siya binangungot ng ganito at sa pagkakatanda niya sa tuwing mananaginip siya ng masama, kadalasan ay may nangyayari ng hindi maganda. Dahil doon ay bago bumalik sa pagtatrabaho, ay tinawagan niya muna ang kanyang mag-iina. Nakahinga siya ng maluwag matapos marinig na ayos lang ang mga ito. Tuwing katapusan lang kasi ng buwan sila nauwing galing sa construction site para na rin makatipid ng pamasahe kaya madalang lang niyang makita ang asawa at mga anak. Pagkatapos ng pakikipag-usap via video call ay nagbalik trabaho na si Buloy. Mabilis na lumipas ang oras. Nalimutan na niya ang tungkol sa masamang panaginip at ang iba pang bumabagabag sa kanyang dibdib. Kaya lang pagsapit ng merienda ay nagtungo na naman sa kanila si Leslie para magtanong-tanong. Maulang galang na po. Dapat na po ba rito yung anak ko? Bumalik ako sa pagbabaka sakali na tinatago lang siya sa akin ng hayop kong asawa at baka mamaya pinagbebenta na naman siya ng merienda Pakiusap, kung nakita niyo po si Buninay, pakisabi naman po sa akin kaagad Sige po, sasabihin namin kaagad. Makakaasa kayo ate. Pero mas mainam kung i-report nyo ulit to sa mga polis. Bumalik-balik din po kayo ron para humingi ng update sa kanila. Kababalik ko lang po ron kanina, bago ako dumiretso rito. Nag-aalala na po talaga ako sa anak ko. Huwag naman sanang may mangyaring masama kay Buninay. Dahil sa awa ng mga construction worker ay nagbigay sila ng kaunting tulong kay Leslie na lalong nagpaiyak sa babae. Nang paalis na ito para maghanap-hanap pa sa ibang lugar, ay saglit siyang tinawag ni Buloy para kausapin. Leslie? Matanong ko lang sana, hindi ba naglaya si Buninay? Ayaw ko sanang ikwento to kaso sa tuwing nandito yun sa site at nagbebenta ng merienda, palagi niyang nakukwento yung abusado mong asawa Hindi naman sa nanghihimasok ako Nakita ko rin kasi na may mga pasapasa ng katulad sa iyo yung anak mo. Bakit hindi niyo siya isumbong sa mga polis? Dahil dyan sa pang-aabuso sa inyong mag-ina. Hindi umimik ang babae. Nagpunas-punas lang to ng luha kaya nagpatuloy ang pangahing lalaki sa pagsasalita. Kanina kasi, hindi ako sigurado kung siya yung nakita ko ron sa iskinita banda malapit sa karinderya. Try mong puntahan siya ron. Kung may mga tao man dun ipagtanong-tanong mo na rin. Kitang-kita sa mukha ng marungis na babae ang tuwa dahil sa mga sinabi ni Buloy. Tila ba nabigyang kagad to ng pag-asa. Maraming salamat. Napakalaking tulong na impormasyon na yon. Maraming salamat sa inyong lahat na nandito sa site dahil sa tulong niyo sa anak ko sa araw-araw na pagbili ng mga merienda. Sige, pupuntahan ko na yung iskinita at baka sakaling makita ko nga siya roon. Sige ho, sana nga makita mo na siya. At kung sakaling makita na kayo ulit, payo ko lang sana na lumayo na kayo sa asawa mong mapang-abuso. Pagkatango ni Leslie ay tumalikod na kaagad ito at naglakad palayo. Minasdan na lang siya ni Buloy bago bumalik sa pagtatrabaho. At pagsapit ng 5:00 ng hapon, matapos magkabigayan ng mga sahod ay excited na bumalik sa baraks ang magpinsan. Insan, magpapadala ka ba ngayon ng pera? Sabay na tayo Magbibihis lang ako.
Sige. Ako rin. Magbibihis lang din ako. Ganun na ang ginawa ng magpinsan. Sabay silang nagtungo sa magkaibang banyo sa construction site at pagkatapos ay nagkanya-kanya sila ng paglilinis ng katawan. Nang matapos na, paglabas ni Buloy ng banyo ay napansin niya mula sa pinakadulo ng ibabang gusali na mayroong batang lalaki na nakatayo. Tiningnan niya to ng matagal hanggang sa mamukaan niya. Ito na naman ang batang lalaki na nakita niya sa karinderya. Yung bata na naman. Anong ginagawa niya ron? Ano siya nakapasok dito sa site? Lalapitan na sana to ni Buloy para sitahin at tanungin ang bata, kaya lang ay sumulpot na naman si Rigel galing sa banyo. Insan! Buloy! Ano, tara na ba? Ready na ako. Ha? Sige. Papasok ko lang to sa barracks yung mga damit ko. O sige, hintayin kita sa labas ng site ha. Bilisan mo ha. Para hindi tayo masyadong gabihin. Nagmadali na nga kagad si Buloy. Hinagis niya na lang muna sa loob ng barracks ang damit at isinaran na ito. Pagdating niya sa labas, ay sumipat pa siya saglit sa kinaroroonan kanina ng bata pero hindi niya na ito natanaw pa. Dahil doon ay nagpatuloy na siya at paglabas ng site kung saan aabutan niya roon si Rigel na nagyoyosi. Ano? Tara na, insan. Okay. Humititboga pa ng ilang beses ang chinitong lalaki bago sumunod kay Buloy. Matapos siyang makapagpadala sa remittance ay nagtungo muna ang magpinsan sa pamilihan para bumili ng pangangailangan nila habang nag-i-stay sa barracks. Kumain na rin sila sa isang fast food para pag-uwi ng bahay ay hindi na sila magluluto. Kapag ganong araw kasi ng sahuran ay hindi na rin inaabot ng gabi ang karinderyang madalas nilang kainan. At dahil sa balak ding mag-inom na magpinsan, kaya isinama na nila ang pagbili ng alak. Insan, may nabili ka bang pulutan? Dapat pala bumili na tayo ng lechon manok kanina eh. Ay naku, akala ko sabi mo ikaw ang bibili. Hindi talaga ako bumili. Sabay na napakamot ng ulo ang magpinsan habang naglalakad at natatawa na lang na nagkatinginan. Daan na lang tayo sa karinderya. Baka maabutan pa natin bukas yun. Tangik, 4:00 pa lang sarado na yun kapag payday. Pero sige, try na rin natin. Malay naman natin, di ba? Ganun na nga ang ginawa ng magpinsan. Katulad ng napag-usapan, dumaan nga sila sa nasabing karinderya, subalit sa kasamaang palad ay sarado na nga ito. Kapag payday kasi ay alam ng may-ari ng karinderya na maraming trabahador ang mas pinipiling kumain sa mga fast food para matreat man lang ang mga sarili kahit papaano. Expected ko na rin naman na sarado na talaga. Hindi na bali, may mga sardinas naman akong nabili. Tiyagain na lang natin sa Lucky Me. Awit na yan. Wow nag-inarte pa sa sardinas at Lucky Me Ganyan talaga kapag payday. Pero kapag pecha di peligro na, acceptable na sa atin yung sardinas tsaka Lucky Me. Kapag ganitong may pera tayo, syempre deserve din naman natin na kumain na masarap, di ba? Nagdrama ka na naman dyan. Kakakain mo lang sa fast food kanina. Yun nga eh. Kaso gutom pa rin ako. Nakailang kanin na ako kanina pero tong tiyan ko, nagwawala pa rin. Dragon na yata laman ng tiyan mo eh. Nagtawanan sila pagkatapos noon at natigilan lang din matapos mapadaan sa iskinitang malapit na sa construction site. Meron kasing ginang na nakatayo sa pinakadulo noon na nung una ay napagkamalan nilang multo. May hawak tong kinakalawang na pushcart na may kung ano-anong nakasabit. May iba't ibang size ng nakayuping plastic bottle na nagmistulang kulerete sa nasabing pushcart. Nagkatingin na ng magpinsan nang magsimula itong itulak na matandang babaeng puti ang buhok. Maliit at kulubot ang balat. Nang malapit nang sumalubong sa kanila,
ay ngumitito kaya tumambad sa paningin ng magpinsan ang bungi nitong ngipin at ang kaliwang mata na namumuti na. Seryosong napalingon si Buloy dito hanggang sa tuluyang makalapit sa kanilang dalawa. At nang magtama ang kanilang mga mata, kasunod ang pagngiti ng matandang babae ay bigla na lang nakaramdam ng kakaibang kilabot ang pangahing lalaki. Hindi niya alam kung bakit, subalit sa kakaibang tingin at ngiti na matandang bulag ang kaliwang mata ay para bang may hatid na kung anong kaba sa kanya. Bigla na lang din bumilis ang pagtibok ng puso ni Buloy na parang may nagkakarerahang mga maliliit na daga sa loob. Unti-unti nang nanayo ang kanyang balahibo. Simula sa paanan hanggang sa batok, dahilan para mapahawak siya roon. Nang dumiretso sa harapan ng magpinsan ang nasabing matandang babae, ay bigla itong sumeryoso ang pagmukha. Napainturin tuloy sina Buloy at Redgel at matagal silang nagkatitigan at nanatili sa ganoong posisyon. Hindi alam ng pangahing lalaki kung anong mararamdaman, subalit hindi niya rin maiwas ang tingin sa matandang bulag ang kaliwang mata na tila may kung anong mabigat na presensyang dala. Ang kilabot ay unti-unting nanuot sa kalamnan ni Buloy, hanggang sa maramdaman na niya ang unti-unti ring panginginig ng katawan. Hindi pa rin umaalis ang tingin ng matandang babae na parabang sinusuri ang buo nilang pagkatao. Kalaunan ay nanumbalik ang ngiti nito. Mas lumapad yun kaya naman napahawak si Buloy sa balikat ng kanyang pinsan dahil sa kakaibang kaba na naba-vibes niya. Ako nga pala si Mercy, mga pogi. Bagong-bago lang ako rito. Taguron ako sa kabilang banda. Baka gusto niyong bumili ng tinda kong ulam. Sayang naman kasi kung hindi ito mauubos ah. Mura-mura lang to. 2 klase ng putahin na lang ang natitira. Isang adobo at isang dinuguan. Matapos marinig ang boses ay mas lalong nakaramdam ng kakaibang takot si Buloy. Hindi tuloy siya kaagad nakapagsalita. Napisil na lang niya ang may kahigpitan ng balikat ng pinsang nakatingin at nakikinig din sa matandang ginang na nagpakilalang si Mercy. Napalingon kaagad ang lalaking singkit kay Buloy at kaagad lumapit sa matandang ginang. Uy, saktong-sakto, Insan. Kailangan natin ng pulutan, di ba? Aling, Mercy. Mercy na lang ang itawag mo sa akin, pogi. Yun, Aling Mercy. Ano po ulit yung tinda niyong ulam? Adobo at saka ano? Adobo at saka dinuguan na lang tong natitira. Eksakto, 2 supot na lang din ito. Binuksan ni Aling Mercy ang may kalumaang tray na nasa pushcart, dahilan upang humalimuyak ang bango ng nasabing ulam. Mas lalo tuloy natakam si Redgel kaya nagpursigi siyang mapabili lalo. Grabe ang sarap naman yan. Kahit nakabalot amoy na amoy ko yung bango. Habang napapahimas ng tiyan ay sa kanya nilingon ng pinsan at nagsalita na halata ang pagkatakam sa nasabing ulam. Uy, Insan, ano? Tara na, bilhin na natin to. 20 na lang ang isang supot. Wow, ang mura naman. Mas mura pa rin sa kinakainan namin karinderya. Sigurado po kayo? Siguradong sigurado ako, pogi. Ay sige po, bibilin ko na to para may pampulutan kami. Balak sanang tumanggi ni Buloy kaya lang ay bumunot na ng pera ang matakaw niyang pinsan at kaagad binayaran ang nasabing ulam. Masaya namang inabot ni Aling Mercy sa kanila ang supot. Sa susunod, dadaan ako ulit dito tapos ipapatikim ko naman sa inyo yung iba kong putahe. Ayun! Salamat po, Manang Mercy. Saan po ba kayo nakapwesto para kung sakali doon na lang din kami kakain? Mas mura kasi ang ulam nyo Nako, naglalako lang ako kung saan-saan. Ay, ganun po ba? Dumaan po kayo doon sa construction site na yun. Lunes hanggang Sabado para sa inyo na kami bibili ha. Napatango ang ginang at nagpaalam na to sa magpinsan.
Tumingin pa to kay Buloy at ngumiti ng makahulugan kaya mas lalong hindi naging komportable ang pangahing lalaki. Nang mawalan na sa paningin nila ang nasabing matanda, ay doon lang umimik si Buloy habang naglalakad sila pabalik sa barracks. Sigurado kang yan yung pupulitanin natin? Oo naman no, amay pa lang masarap ni. Siningot-singot pa ng singkit na lalaki ang plastik kaya napaismid na lang sa kanya si Buloy bago magwika. Hindi nga tayo sure kung saan galing ang binebenta niya. Uy, grabe ka naman. Sabi niya, di ba, doon daw siya sa kabilang banda. Ang ate mo ngayon ha. Bahala ka kung ayaw mo. Di, ako na lang ang kakain nito. Hindi umimik si Buloy. Napahimas na lang siya ng braso sapagkat ramdam niya pa rin ang kilabot mula kanina. Pagdating nila ng barracks ay nagpalit lang sila pareho ng pambahay at nag-ayos na ng pinamili nila bago mag-set up ng inuman. Kasama ang 3 pa nilang katrabaho na nag-stay in din doon ay sinimulan na nga nila ang pagtatagay ng alak. Nang ilapag ni Regel ang pulutan ay napaismid lang si Buloy. Hindi siya kumakain ng mga yon at tinayaan lang ang mga kainuman na lumapang ng lumapang hanggang sa sila ay magkalasingan at isa-isa nang makatulog. Pasado 12:00 ng gabi ay bigla nilang napadilat at napabangon si Buloy. Nakarinig kasi siya ng mga kalansingan mula sa labas ng barracks. Naisip niya kaagad na baka may nanloob na sa construction site kaya kahit may tama pa ng alak ay bumangon siya. Paglingon sa pinsan at sa iba pang mga kasama ay mahimbing pa rin ang tulog ng mga ito. Sinubukan niyang gisingin si Regel kaya lang ay hindi to magising-gising. Kaya na magpatuloy ang pagkalansingan ng mga bakal sa labas ng barracks ay nagdesisyon si Buloy na siya na ang lumabas. Pinuntahan niya ang lugar ng pinagmumulan ng ingay at mula roon sa halip ng mga kawatan ang naaabutan niya, si Buninay at ang batang lalaking gusgusin ang nakita niya roon. Masayang naglalaro ang 2 bata sa mga bakal na siyang dahilan kung bakit ito nagkakalansingan. Pagkakita sa kanya ng mga ito ay dali-daling tumakbo ang 2. Tila nawala naman ang antok at pagkalasing niya sapagkat sa wakas nahagilap niya mismo si Buninay. Teka, mga bata, saan kayo pupunta? Ilang araw ka nang hinahanap ng nanay mo, Buninay! Hindi na niya naisip kung paanong nakapasok sa site nila ang 2 bata. Dahil ang unang tumatak sa kanyang utak ay kung paano makakauwi si Buninay sa kanyang inay. Sinundan niya ang 2 hanggang sa makarating sila sa labas ng construction site. Dahil sa medyo may kadiliman ng paligid, kaya hindi kaagad niya nakita ang 2 bata. Nagpalinga-linga pa muna siya hanggang sa mahagip ng kanyang paningin si Buninay na nasa pinakadulo ng kanang daan. Buninay! Tumakbo kaagad ang batang babae kaya hinabol to ni Buloy hanggang sa makarating siya sa bukana ng iskinita kung saan niya unang nakita kanina si Buninay, pati ang matandang babae na si Aling Mercy. Marahan siyang naglakad papasok sa loob nun habang napapayakap sa sarili. Bigla na lang kasi siyang nilamig sa hindi malamang dahilan. Buninay! Nasaan ka? Hinahanap ka na ng nanay mo! Nag-aalala na sa'yo! Magpakita ka na pakiusap! Sige na, ihahatid kita sa inyo! Eksaktong pagkasabi niya noon ay meron na namang kumalansing mula sa abandonadong gusali na nasa gitnang bahagi ng iskinita. Kasunod ng mga kalansing ng bakal ay narinig niya rin ang boses ng mga bata. Sigurado siya ang isa roon ay si Buninay. Nagtatawanan ng mga to na parabang naglalaro kaya wala na siyang inaksayang oras. Dali-dali siyang tumakbo kahit kakaiba ang pakiramdam sa lugar na iyon. Nang mapahinto siya sa gitnang bahagi ng iskinita, ay napatingala siya sa gusaling abandonado. Pagkakita sa nasabing gusali ay mayroong kumurot sa kanyang alaala.
Bigla niyang natandaan ang lugar dahil nakita niya na to sa panaginip. Ha? Ito yung building na yun sa panaginip ko. Naudlot na siya matapos marinig na naman ng boses ng mga bata mula sa loob ng abandonadong building. Kung kanina ay bungis-ngisa ng kanyang naririnig na parang naglalaro, ngayon ay hindi na. Mga nag-iiyakang bata na at nagmamakaawa katulad ng nasa panaginip niya kaninang tanghali. Napanunuklaway siya habang nakatingin sa bukana ng abandonadong building. Dahil sa panlalamig na nararamdaman ay nag-alangan siyang pumasok. Kaya lang nang maisip niya bigla ang dalawang anak niya na sina Ben at Eric ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Sinuong niya ang madilim na gusali at nang nasa kalagitnaan na ay umalingasaw ang nakakasulasok na amoy mula sa kung saan. Napatakip ng ilong siya habang sumisipat-sipat sa kung saan-saan. Buninay! Batang lalaki! Lumabas kayo dyan, please! Hinahanap ka na ng nanay mo, Buninay! Nag-aalala na sa iyo ng gusto! Sumuling pagtapak niya ay naramdaman ni Buloy ang mamasamasang bagay. Pagkatapos noon ay nakaamoy siya ng malansa kaya sumilay na naman ng takot sa kanyang dibdib. Doon ay bigla niyang naalala ang panaginip sapagkat katulad to ng mga nangyayari ngayon. Diyos ko po, wag naman sana. Hindi pa natatapos sa pagsasalita ay natanaw na niya mula sa hindi kalayuan ang pamilyar na lumang pushcart. Nakahambalang lang to sa isang gilid kung saan nasisinagang ng munting liwanag galing sa labas ng gusali. Nanlaki ang mga mata niya nang makita yon at kaagad siyang kinutuban ng hindi maganda, lalo na nang lumitaw si Aling Mercy na marahang naglalakad patungo sa kung saan. Nagtago siya upang hindi makita ng matandang babae at mula sa makapal na haliging pinagtataguan ay sinipat niya ang kahinahinalang matanda. Pagpasok nito sa silid ay sumunod siya ng marahan. Nang nasa bukana pa lang ay sumipa na kaagad sa ilong niya ang mas matinding amoy na nakakasuka. Pinaghalo-halong nabubulok at malansang bagay kaya kamuntika na siyang maduwal. Mabuti na lang ay natutup niya kaagad ang bibig at napasandal sa isang gilid. Nang silipin niya mula roon si Aling Mercy ay ganun na lang ang gulat niya dahil may nilalantakan na ang matandang babae sa sahig. Kitang-kita niya noon sapagkat nagre-reflect ang maliit na liwanag galing sa labas ng gusali. Nakaandusay sa sahig ang katawan ng isang batang lalaki na wala ng buhay. Hindi siya makapaniwala sapagkat ito ang lalaki na nakikita niya kanina pang tanghali. Wakwak ang tiyan at dilata mga mata sa gawi niya nakatingin. Hayop yan! Natutup niya kaagad ang bibig pero nagulat siya sapagkat bigla na lang tumawa si Aling Mercy. Habang ngumunguya-nguya ng katawan ng batang lalaking wala ng buhay. Pagkalunok ng matandang ginang sa nginunguya ay sakato nagwika. Kung nagustuhan mo ang ulam na binenta ko kanina, siguradong magugustuhan mo rin tong kinakain ko ngayon. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Buloy nang lumingon sa gawi niya ang matandang babae na punong-puno ng dugo ang katawan at bibig. Alika rito, tikman mo kung gaano kasarap ang sariwang karne ng tao kaysa sa luto na. Dahil sa mga sinabing yon ng ginang, ay napaatras na ang pangahing lalaki habang hindi inaalis ang tingin dito. Anong klaseng nilalang ka? Tinatanang pa ba yan? Malamang aswang! Pagngiti ni Aling Mercy ay naglitawan ng matatalim at mahaba nitong pangil kaya hindi na nakayanan pa ng pangahing lalaki ang takot na nararamdaman. Kumaripas na kaagad siya ng takbo palabas sa abandonadong building kahit hindi niya masyadong nakikita ang dinaraanan. Tuluyan na ring nawala ang pagkalasing niya dahil sa mga nasaksihan na hindi kapanipaniwala.
Narinig pa niya ang malakas na halakak ni Aling Mercy na parang tinig ng isang demonyo. Kasunod noon ay ang mga kalansingan ng kung ano-anong metal na nasa loob ng nasabing gusali. At eksaktong paglabas niya ng abandonadong building ay kumaripas siya ng takbo palayo sa lugar na yon. Nang sumunod siya ay nakita pa niya ang isang nilalang na animoy malaking ibon na lumilipad palayo galing mismo sa loob ng nasabing gusali. Sa sobrang pagkataranta ay hindi na niya alam ang gagawin. Tumakbo na lang siya ng tumakbo hanggang sa kamuntikan ng masagasaan ng isang police car. Nang makita siya ng mga pulis na aligaga ay kaagad siyang dinala sa malapit na presinto. Sinabi naman kaagad ni Buloy ang mga nasaksiyan niya sa abandonadong building. Maniwala po kayo sa akin. May nakita kong patay na katawan doon sa abandonadong building. Kinakain ni Aling Mercy. Aswang si Aling Mercy. Dali, puntahan niyo po yung mga bata. Nandun si Buninay, pati yung isang batang lalaki na hindi ko kilala. Ganun nga ang ginawa ng mga kapulisan. Subalit wala naman na silang na-recover na katawan ng tao. Nagkalat na tuyong dugo na lang ang naabutan nila, pati damit at tsinelas ni Buninay. May nakita rin silang mga gamit ng batang lalaki na kinilalang si Jasper. Nakasabayan din palang nawala ni Buninay. Dahil sa pangyayaring yon, ay nagkaroon ng trauma si Buloy. Pagbalik niya kasi sa barracks ay bumubula na ang mga bibig ng kanyang mga kasama, pati ang pinsang si Regel na kumain ng binili nilang putahe kay Aling Mercy. Kalaunan ay namatay ang mga ito. Sumailalim naman si Buloy sa investigasyon at nang mapatunayan na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Regel at ng iba pang kasama maging sa pagkawala ni Buninay at Jasper ay naging malinis ang kanyang pangalan. Kaya lang ay napilitan siyang mag-resign at umuwi sa kanilang bahay dahil na rin sa takot. Sa kabutihang palad ay namumuhay naman siya ng maayos ngayon sa Batangas kasama ang mag-iina. Humingi rin siya ng proteksyon sa isang albularyo para hindi mabalikan ni Aling Mercy ang buo niyang pamilya. Ikalawang kwento na pinamagatang Ukay. Pasado 4:00 ng hapon ay nagbiyahe ang magkatrabahong sina Jepoy at Ivan papunta sa mga kilalang ukayan sa kanilang lugar. May pamilyan kasi roon na puro galing sa ukay-ukay ang mga ibinebenta. Simula sa bag, sombrero, jacket, damit, coat, pants, sapatos at kung ano-ano pa. Lahat ay ukay-ukay at wala kang makikitang bagong gawang produkto dahil inilaan talaga ang lugar na yon para sa mga nagdinegosyo ng ganoong bagay. Pagbaba nila ng kotseng pagmamay-ari ni Ivan ay sabay na napatingin ang magkaibigan sa nasabing pamilihan na 2 palapag ang taas. Grabe tol, sa tinagal-tagal ko na rito sa lugar natin ngayon pa lang ako nakapunta rito sa pamilihang ukayan. Siyempre, kapag may kaya talaga sa buhay, hindi na kailangan mag-ukay-ukay tol. Katulad mo ba? We, Makauwi ka naman dyan. Talaga namang mapera ka eh. Tignan mo yung pangalawang sasakyan mo na to, mapapasana all ka na lang talaga. Ako yata kahit may sasakyang ukay, hindi ko rin ma-afford bumili. Kaya tsaga-tsaga na lang muna sa damit na ukay. Napahimas batok na lang si Ivan habang pinagmamasdan ang nasabing gusali. hindi naman ako mapere, yung mga magulang ko yun. Tumigil ka sa ganyang dahilan no. Anak ka ng mga yun, natural na kung anong pera nila, pera mo na rin yun. Huwag ka nga dyan, daday lang ka pa eh. Napatawa na lang ng mahina si Ivan habang napapahimas pa rin ng batok. Tara na nga para makita mo kung anong meron sa ukayan na ito. Promise, may magugustuhan ka dyan. Kapag wala ka nagustuhan, papuputol ko ang daliri ko. Ayaw ka ng daliri ang ipaputol mo.
Dapat yung ano mo yung ipaputol mo. Buwi ka ng hayop ka. Puputulan mo pa ako ng kaligayahan ko no. Nagtampo ka naman kaagad sa bigas. Tara na nga. Bilisan na natin kasi hiramin nila mama at papa tong sasakyan ng alas 7. Baka pagalitan pa ako kapag na-late sila. Bawiin pa sa akin tong kotse. Deserve mo yan. Deserve ka pa dyan. Wala na tayong pang-gimmick, tangik, kapag nawala ng sasakyan. Matapos magtawanan ay naglakad na ang magkaibigan papunta sa nasabing pamilihan. Pagpasok ay pasimpleng napatakip ng ilong si Ivan sapagkat hindi niya nagustuhan ang kulob na amoy ng damit. Nang mapansin yun ng kanyang kaibigan ay napaismid na to sa kanya. Grabe naman, parang nahiya naman ako sa iyo bigla, tol. Doon ka na lang kaya sa sasakyan. Pasensya naman, tol, pero safe pa talaga yung mga damit sa ukay-ukay. Awit talaga sa iyo, tol. Dapat pala hindi na kita sinama talaga no. Nakakasama ka pa ng loob Ito naman, wag ka na magtampo dyan. Kasi nabasa ko lang naman din yun Sabi kasi ng kilalang dermatologist, ang mga kagamitan daw na galing sa ukay-ukay pwedeng maging cause ng skin disease, allergy, and atopic dermatitis. Lalo na kung ang immune system ng isang tao mahina. Wala naman daw kasing kasiguraduhan na lahat ng binibili sa ukay-ukay malinis Siguro may point naman yung dermatologist na tinutukoy mo. Pero ang tagal-tagal ko nang nag-uukay-ukay Halos lahat ng damit ko na nakikita mo na suot ko na pang-gimmick natin, ukay lahat yung pre. Pangik. Wala naman nangyari sa akin, di ba? Hindi naman ako nagkaroon ng allergy o yung atopic whatever na tinutukoy mo. Bago ko kasi isuot, sure ako malinis muna talaga yung nabibili ko. Okay. So kung sakaling makapili ako, ganun na lang ang gagawin ko. Pwede rin naman na huwag ka nang bumili. Hintayin mo na lang ako sa sasakyan. Seryoso, tangik. Hindi ako magagalit. Napangiti ng nakaloloko si Ivan bago batukan ng mahina sa ulo ang kaibigan. Bibili na nga Nagdadrama ka na naman dyan. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay nagtuloy-tuloy na ang dalawa sa paghahanap ng mga ukay-ukay na damit. Dahil madalas sa lugar na yon, ang ilan sa mga tindera at tindero ay kakilala na ni Jepoy, kaya naman nabilib sa kanya ang kaibigan. May mga ilang customer na rin na madalas sa lugar na yon ang naging kabaitan din ng morenong binata. Medyo famous ka rito, tol Nakakabili ba? Halos linggo-linggo ba naman ako dito Oh, doon tayo maghanap tapos mamaya kung gusto mo ng mga gamit like bags and others, doon tayo sa basement area. Ay, sir! Nung una ay wala talagang mapili si Ivan. Subalit nang magpatuloy pa sila sa kalagitnaan ng ukay ay nakahanap na rin siya ng magandang damit na bumagay din sa kanyang kaputian. Marami-rami rin silang nabiling damit at pants. Hanggang sa mapunta na sila sa ukay ng mga gamit. Pagpasok nila sa ukay butik ay medyo nag-iba ang pakiramdam nila. Kaya nagkatinginan pa ang dalawa bago magpatuloy. Ito rin ang unang pagkakataon ni Jepoy na dumako sa ukayan sapagkat kadalasan talaga ay damit at pants lang ang binibili niya. Wow, tol. Mukhang mga antik yung mga ukay na binibenta rito Kaya medyo dark ang vibes ko, no? Napansin mo rin pala. Oo nga medyo mabigat ang vibes, tol. Siguro dahil nasa ilalim tayo kaya medyo mainit lang siya. Naka-aircon naman dito Natigilan na si Jepoy matapos mapansin ang split-type aircon na itinuro ng kanyang kaibigan. Nakapwesto kasi yon sa pinakadulong bahagi ng butik kaya hindi masyadong nakita. Ano ba naman yan? Naglagay kasi ng aircon pero nasa pinakasulok naman. Ang gara no? Kaya nga Pero tol, in fairness ang kaganda ng mga damit dito
Yung iba nakikita kong para mga original talaga oh. O sige, sandali, magtitingin-tingin lang uli ako saglit. O sige, bahala ka muna dyan ha, dito ako sa kabila. Titingin lang ako ng sombrero. Habang tumitingin ng magkaibigan ng mga gamit na po pwedeng mabili ay eksakto naman na nag-andap-andap ang ilaw sa loob mismo ng butik. Sabay-sabay na napatingin sa mga ilaw ang mga customer na naroon. Mukhang mawawalan pa ng kuryente dito. Nagpatuloy si Jepoy sa pagche-check ng mga sombrero hanggang sa makabili siya ng maganda na sa palagay niya'y babagay sa binili niyang damit at pants. Kulay gray itong vintage trilby hat na may black lining sa pinakalaylayan. Mukhang bago-bago pa at walang damage kaya naman kinuha niya at isinuot bago humarap sa life-size mirror. Nagposing-posing na muna ang binatilyo hanggang sa makahanap ng tamang anggulo sa pagkakasuot. Ayos, saktong-sakto to rito sa binili kong polo, tsaka pants. Kailangan ko na lang ng suspender na dark din ang kulay para mas okay na yung pormahan. Bago pa siya matapos ng pagsasalita, ay napansin na ng binatang moreno ang babaeng tila nakasunod sa kanyang kaibigan. Bitbit na kasi ni Ivan ang isang brown leather briefcase vintage shoulder bag at nakangiti doon ng babae. Doon sa likuran niya na parang interesado rin sa nasabing bag. Paglagpas nito sa pabilog na haliging nasa pagitan nila, ay doon niya nasilayan ang kabuuan ng babae. Balingkinita nito, morena, 5'7" ang taas, at itim ang straight hair na hanggang siko at nangungusap ang mga mata. Habang pinagmamasdan ng magandang babae ay parang may kung anong kakaibang presensya ang humahata kay Jepoy palapit dito. Hindi niya alam kung bakit pero bigla na lang nanayo ng husto ang mga balahibo niya. Bigla siyang nanahimik sa hindi makakilos na kinakatayuan at kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso ay damang-dama rin niya ang matinding lamig na nakakapasok. Parang may kung anong gustong-gustong magpahiwalay ng kanilang kaluluwa at kaya napahawak siya sa dibdib. Nakabalik lang sa focus si Jepoy nang marinig niya ang pagtawag ng kaibigan. Hey tol, look at this oh! Ang ganda ng bag! Pwede ko itong magamit sa pagpasok sa trabaho. Oo nga, napansin ko nga yan Naka-tsamba ka tol. Sabi ko sa iyo Ang mumura pa, grabe! Nung sa designer's bag, nakabili ng ganito mama ko para kay papa. Naku, grabe ang OA ka mo sa pagkamahal ng presyo. Hindi na umimik si Jepoy sapagkat tila ba nang hina siya dahil sa nangyari kanina. Habang nakaharap ang kaibigan niya at chinecheck ang nasabing bag ay nagpalinga-linga siya sa paligid. Kaya lang ay hindi na niya nakita pa ang magandang babae na kanina lang ay nasa likuran ni Ivan at nakatitig ng husto sa bag. Ano? Kunin ko na ba to, tol? Bagay naman, di ba? Oo. Kunin mo na. Kung ayaw mo ako na lang ang kukuha niyan. Nek-nek mo. Ako unang nakakita nito, no? May kukunin ka pa ba? Pupunta na ako sa cashier. Wala na. O tara. Babayaran ko na rin tong trilby hat. Wow, ang cool din yan Ang lupit mo talaga mamili ng mga pampormang damit Napangisi na lang si Jepoy kahit ang totoo ay medyo hindi siya komportable. Para kasing ang bigat-bigat pa rin ang pakiramdam niya matapos ang hindi maipaliwanag na nangyari. Pagkatapos nilang mamili ng mga ukay na magagamit nila sa pagpasok sa trabaho, ay nagpasya munang kumain ng dalawa sa isang restaurant. Dahil sagot naman ni Ivan kaya hindi na rin umalma pa si Jepoy kahit medyo masama na ang pakiramdam niya. Habang naghihintay sa kanilang order ay nagbigay muna ng complimentary food ang waiter. Tol, wait lang magsishare lang ako saglit. Kanina pa talaga ako ihi Oo, sige lang. Ayos ka lang ba? Parang lantutay ka ngayon
Kapagod ba mag-ukay-ukay? Ngumiti ng pilit si Jepoy bago inismida ng kaibigan. Ano, magsishare ka ba? Bilisan mo na. Napakibit balikat na lamang si Ivan bago tumayo at magpunta ng comfort room. Hindi na siya sinulyapan ni Jepoy sapagkat parang pagod na pagod talaga siya na hindi niya alam kung bakit. Yuyukod na muna sana siya nang hindi sinasadyang mapalingon sa malaking salamin na nasa harap ng pwesto nila. Doon ay nakita niya sa likuran ng kaibigan ang babaeng nakita niya kanina sa ukay-ukay ng mga bag at sombrero. Napakunot noo siya dahil doon at nanghihinang napatanong sa sarili. Nandito rin siya? Pagliko ni Ivan sa daan ng papuntang comfort room ay sumunod nga rin doon ng babae. Mas lalo namang nakaramdam ng hindi maganda si Jepoy dahil doon. Bigla na lang na nakitang tiyan niya na parang kinakabag. Kaya patakbod siyang nagtungo sa banyo. Nagulat pa nga si Ivan dahil pakalabog ang pagbukas niya ng pinto. Papwesto pa lang kasi ito sa men's urinal toilet. Uy, tol! Kakagulat ka naman. Naudot na sa pagsasalita si Ivan sapagkat napansin niyang putlang-putla ang muka ng kaibigan na dumiretso sa lavatory at sumuka ng ilang beses. Binilisan ni Ivan ang pag-ihi at kaagad inalalaya ng kaibigan. Uy, tol! Ayos ka lang ba? Ano nangyari? Hinagod-hagod niya ang likuran ni Jepoy na patuloy pa rin sa pagsuka. Namumutla pa rin ng mukha nito at nangangalumata, kaya nag-alala siya ng husto. Matapos sumuka ay medyo bumuti at gumaan ang pakiramdam ng morenong binata. Hinagod din muna ni Ivan ng ilang ulit ang likuran niya habang naghihilamos siya. Ano? Ayos ka na? Anong nangyari? Bakit sumuka ka? Hindi ko rin alam eh. Parang bumigat yung pakiramdam ko. Siguro sa pagod to, dun sa pag-uukay-ukay natin. Baka may nakabati sa'yo. Napatingin si Jepoy sa kaibigan matapos siyang magpunas ng muka. Pagkalaon ay inismidan niya ulit si Ivan. Naniniwala ka pala sa mga ganyan? Wala sa itsura mo ah. Alam ko mga rich kid hindi mahilig sa mga ganyang belief. Okay ka na nga. Nagsusungit ka na naman eh. Oh tol, ano ka ba? Sa parents ko nga nakuha yung mga ganong paniniwala no? Totoo yun. Baka may nakabati sa iyo sa ukayan. Sa dami mo ba namang nakausap kanina eh. Malamang may bad energy na napasa sa iyo yung isa o baka more than one pa nga eh. Kaya mamaya, pag uwi mo ng bahay, yung damit mo, buhusan mo ng kumukulong tubig then ibabad mo magdamag habang may sinding insenso ha. In that way, mawawala ng effect yung pagbati sa'yo. Napakunot noon na lang ang morenong binata bago tapik-tapikin sa balikat ang kasama. O tara na nga sa labas. Baka isipin ng waiter umalis na tayo. Ay, oo nga no. Nakakalimutan ko rin yung tuloy. Gutom na rin ako eh. Let's go! Pagbalik ng dalawa sa kanilang table ay dumating na rin ang waiter at nag-serve na ng kanilang pagkain. At dahil katatapos lang sumuka kaya gutom na gutom si Jepoy. Nilantakan niya kaagad ang mga nakahain hanggang sa makaramdam siya ng kabusugan. Natatawa na lang siyang pinagmasdan ng kaibigan lalo na't ngayon lang siya nito nakita na kumain na parang isang patay gutom. Uy, grabe. Gutom na gutom yarn. Tol, ano? Nakita mong sumuka ako kanina, di ba? Buti nga talaga nailabas ko yung mga yun kasi totoo sinabi mo kanina. In fairness tol sa ukayan pa lang medyo mabigat na yung pakiramdam ko. Totoo ba talaga yung mga bati-bati o usog-usog na yan? Told you tol, possible talaga na nabati ka kanina. Masyado ka kasing famous sa ukayan Try mo gawin yung sinabi ko mas kagaan ang pakiramdam mo. Kasi minsan, sabi nila mama at papa, nabalik ang mga ganyan. Lalo na kapag malakas ang usog o bati ng tao. Okay. Nauna nang nilantakan ni Jepoy ang dessert
bago magsalita ulit. Siya nga pala tol. Napansin ko kanina yung magandang babae na nakita mo ba yon? Ha? Magandang babae? Oo nga pala. Kanina kasi sa pinagbilhan natin ng bag saka Trilby, may magandang babae na parang interesado niya sa bag na yan. Nakatingin talaga siya kanina habang bit-bit mo yan. And then what? nakita ko rin siya ngayon dito mismo sa resto. Actually, magkasunuran talaga kayo kanina na papunta sa CR. I see. Napaismid ang maputing binata na pagkalaon ay napangisi ng makahulugan. Pagkatapos siyang lunukin ng pagkaing sinubo ay saka siya nagwika. So, nagigets ko na. Kaya ka pala biglang pumasok sa CR kanina. Strategy mo pala yun. Nagkunwaring nasusuka ka lang no? Pero ang totoo, sinusundan mo yung sinasabi mong magandang babae. What the... Ano pinagsasabi mo dyan, tol? Anong sinusundan ko yung babae? Ginagawa mo pa akong maniac freak, loko ka. Lang iya, napapamura. Napaka-defensive ng kaibigan ko Kitang-kita sa mukha ni Jepoy ang pagkainis. Kaya naparami ang subo nito ng dessert dahilan naman para lalong matawa sa kanya ang kaibigan. Pero seriously speaking wala naman akong napansin na sinasabi mong magandang babae. Uy, di wala. Sige na, bilisan mo na nga dyan. Nung oras na kaya tol, may pasok na tayo bukas tangik. Hindi na umimik si Ivan. Ipinagpatuloy na lang nito ang pagkain hanggang sa maubos niya ang beefsteak. Sinunod na rin niya ang dessert at nang matapos na ay nagpahinga lang siya saglit bago magbayad ng bill. Pasado 8:30 ng gabi nang maihatid ni Ivan ang kaibigan sa tapat ng subdivision na tinitirhan nito. Hindi na pinapasok ni Jepoy sa loob ng sasakyan para hindi na to mahasel. Hoy tol, salamat pala sa pag-invite sa akin sa ukay Piruin mo yon. Marami-rami rin pala akong nabili. O sige, see you tomorrow na lang sa office Sige, salamat din tol. Sabi ko naman sa iyo imposibleng wala kang magugustuhan sa laki ng ukay-ukay na yun at sa daming binebenta. Sige, sa ulitin Oo, sa ulitin. Matapos magpaalamanan ay pumasok na ang morenong binata sa loob ng bahay. Huminto muna siya saglit at minasdan ng sasakyan na papalayo hanggang sa meron siyang maaninag na tao sa passenger seat, sa mismong likod ng driver's seat. Napakunotno siya habang pinagmamastang papalayo ang sasakyan ng kaibigan. Sa kanya lang din na-realize na babae ang nakita niyang tao. Sino yun? Demonyong yun. Guni-guni ko lang yata. Ano ba? Naudlot na siya sa pagsasalita sapagkat mula sa gate ng subdivision ay mayroong motor na nag-signal light at bumusina sa kanya. Paglingon ay nandun na ang kababata niyang kapatid na si Morgan. Umangkas siya kaagad dito at nagbiyahe na sila pauwi ng bahay. Pagpasok ng bahay, matapos siyang makapagmano sa mga magulang, ay dumiretso kaagad ang morenong binata sa kanyang kwarto. Pagkahubad ng mga suot ay inihagis na to sa isang maliit na balding pinakuha niya sa bunsong kapatid na si Morgan. Totoo kaya yung sinabi ni Ivan? Habang nakaismid ay napakamot na lang siya ng batok at saka nagtapis ng tuwalya. Ay nako, nakapag-shower na nga lang bago matulog. Naglakad siya sa pasilyo ng ikalawang palapag ng bahay at napadaan pa siya sa kwarto ni Morgan at napatingin sa kapatid na nakaigana. Napalingon din sa kanya ang binata bago magtakip ng ilong, kaya napakunot-noo siya bago magtanong dito. O bakit? Kung makatakip ka naman ng ilong dyan, amoy ano ka kasi kuya Parang pabango ng babae pero kulob. Saan ka ba galing? Ha? Pabango ng babae pero kulob? Inamoy-amoy tuloy ng morenong lalaki ang kanyang sarili lalo na sa bandang kilikili. Pero
wala naman siyang naamoy ng katulad sa sinasabi ng bunso niyang kapatid. Wala naman ako naamoy ah. Halika nga rito, amuyin mo ako. Nagtangka siyang humakbang papasok sa loob ng kwarto ni Morgan pero tumayo kagad ito at isinara ang pinto na napigilan rin niya kaagad. Loko ka. Ba't mo ako sinara ng pinto? Ang baho mo nga kasi kuya eh. Nakakasuka yung amoy mo. Promise. Mag-shower ka na muna kasi. Amoy babaeng kulog na ewa ka talaga. Hindi na umalma pa si Jepoy. Pagkatanggal niya ng kamay sa pinto ay nagdire-diretso na siya ng lakad habang inaamoy-amoy ang sarili. Habang nasa shower room tuloy ay bigla siyang napaisip tungkol sa mga usapan nila ni Ivan. Tungkol sa nakukuhang sakit sa pagiging mahilig sa pagsusuot ng damit na ukay-ukay. Dahil doon ay napaamoy na naman siya sa sarili pero mabango naman ang naaamoy niya. Visit na Morgan to ah. Siya nga tong 3 beses lang sa isang linggo kung maligo tapos ako pang sasabihan na mabaho. Pagkatapos mag-shower ay lumabas siya ng pinto na nakatapis pa rin. Pagdaan niya sa silid ng bunsong kapatid ay nakasara na to, kaya napaismid na lang siya ulit. Pasalamat ka talaga, tulog ka na. Bukas ka sa akin. Dumiretso na siya sa sariling kwarto at nagsuot na lang ng boxer at nagpatuyo ng buhok. Nang medyo okay-okay na, ay nahiga na siya na eksakto namang pag-ring ng kanyang cellphone. Nang i-check niya ito at makitang si Ivan ang natawag, ay dali-dali niyang inon ang video call. O bakit tol? May problema bukod sa pera? Gagi, you won't believe this, tol. May nakita akong something precious sa bag. Napakunot noon na lang ang morenong lalaki kaya nagpatuloy lang ang kausap niya sa kabilang linya. Check this out, tol. Nakita ko sa secret pocket ng bag na nabili ko sa ukay kanina. Ipinakita niya ang isang gintong singsing na may 3 maliliit na bato sa ibabaw. Nanlaki ang mga mata ni Jepoy pagkakita sa bagay na yun. Gagi ka. Seryoso? Oo, tangik, seryoso. Sinecheck ko kasi yung loob tapos itong mga packet dito. Aksidente kong nakapa. Akala ko nga noon parang sumiksik lang na bato o dumi. Kasi wala akong makitang butas eh. Tapos, yun na nga, may nakita akong secret pocket sa mismong likod nitong leather na takip. Shucks, tol. Ang husay ng gumawa ng bag na to. Tagong-tago talaga. As in secret pocket. Gasti tol. Kung vintage siyang bag, malamang sa malamang, mahal yang singsing. Exactly. Yan talaga naisip ko. Kaya ako tumawag. Uy, bukas, samahan mo ko. Ipapatingin ko to tapos bahala na. Depende sa presyo kung ikikip ko or ibebenta. Nagulat si Jepoy sapagkat biglang naghang ang mukha ng nasa kabilang linya. Kasabay noon ay biglang nag-andap-andap din ang ilaw sa kanyang kwarto dahilan para mapatingala siya. Ay nako, nawalan pa ng signal. Mukhang may power interruption na naman ah. Kainis. Pagbalik niya ng tingin sa cellphone ay ganoon na lang ang gulat niya nang may makitang kakaibang imahe roon. Hindi mukha ng kausap niya kanina kundi hindi mawaring itsura na parang nanlilisik ang mga mata. Ay put, ang inabox. Ano yun? Sa gulat ay naihagis niya ang cellphone na mabuti na lang ay sa kama lang niya din nahulog. Kasunod noon ay muling nag-andap-andap ang ilaw kaya dali-dali niyang kinuha ang cellphone na bumalik sa normal. Uy, tol, ano nangyari sa'yo? Bakit nawalan ka ng signal dyan? Hindi ako. Baka ikaw no? Whatever. So paano? Bukas na lang ha. Excited na ipacheck tong singsing eh. Promise. Salamat talaga at sinamahan mo ako kanina sa ukay-ukay na yan. Biruin mo yon. Nakatsamba pa ako. Ang daya mo nga no? Samantalang ako, tagal-tagal ko nang nag-uukay. Hindi man lang sinuswerte. That would be okay, tol. Magaling ka naman sa pormahan kaya oaks lang yan. Nang uto ka pa. O sige na nga, mag-drop call ka na.
Bukas na lang after ng office hours. Medyo antok na rin talaga ako eh. Okay, sige. By the way, ginawa mo ba yung sinabi ko? Huwag mo kalimutan yun ha. Tapos na, kanina pa. Bago ako maligo. O sige na, night-night na. Sige, good night din. Salamat bro. Pagka-drop call ay napatingin lang ang morenong binata sa labahan niyang nilagay sa maliit na planggana at hinayaan lang doon. Sayang lang naman sa oras yung mga ganyang beliefs eh. Well, kanya-kanya naman tayo ng paniniwala eh. Tumagilid na siya ng paghiga at nagpikit ng mga mata katapat ang kanyang cellphone. Ilang minuto pa ang lumipas ay mabilis na nakatulog si Jepoy dahil sa pagod. Doon ay dinalaw din siya ng isang panaginip na hindi niya inaasahan. Pagmulat ng mga mata niya ay nasa ukayan na siya ng mga bag at sombrero. Nakahanap siya bigla ng salamin kaya nakita niya ang sariling refleksyon suot ang gray vintage trilby na binili kanina. Napatingin siya sa sarili matapos makitang bagay na bagay to sa kanya. Nagkaroon at napalibot siya ng tingin hanggang sa matapat siya sa mga bag. Doon ay nakita niya ang brown leather briefcase vintage shoulder bag na bitbit ni Ivan habang papunta sa life-size mirror para i-check kung maganda at bagay ba ang nasabing bag. Habang sinusundan ng tingin si Ivan ay napansin niya ang babaeng tila nakasunod sa likuran nito. Nakatingin ng matalimang babae sa bag na sukbit-sukbit ng kanyang kaibigan. Paglagpas nito sa mabilog na haliging nasa pagitan nila ay doon siya nilagyan ng kabuuan ng babae. Balingkinita nito, morena, 5'7" ang taas. Itim ang straight hair na hanggang siko at nangungusap ang mga mata. Siya yung babae na yun ah. Hindi na niya halos natapos ang sinasabi sapagkat isang bulong ng babae ang narinig niya mula sa kung saan. Ang singsing ko! At habang pinagmamasdan ng magandang babae ay parabang may kung anong kakaibang presensya ang humahata kay Jepoy malapit dito. Hindi niya alam kung bakit pero bigla na lang nanayo ng gusto ang mga balahibo niya. Bigla siyang namanhid sa hindi nakakilo sa katayuan at kasabay na pagbilis ng tibok ng puso at damang-dama niya ang matinding lamig na nakakapaso parang may kung anong gustong magpahiwalay ng kanyang kaluluwa kaya napahawak siya sa dibdib. Nakabalik lang sa focus ang morenong binata nang marinig niya ang pagtawag ni Ivan. Hey tol, look at this oh! Ang ganda ng bag! Pwede ko ito magamit sa pagpasok sa trabaho oh! Hindi umimik si Jepoy sapagkat napuno siya ng kalituhan. Bigla kasi niyang na-realize na nangyari na ang mga bagay na yun. Nagtataka lang siyang nakatingin kay Ivan na nagpatuloy sa pagsasalita. Ang mura pa, grabe! Nung sa designer's bag na nabili na ganito ng mami ko para kay Papa. Grabe, ang OA kamo sa pagkamahal ng presyo. Kunin ko na ba tol? Bagay naman, di ba? Isang boses ng babae na naman ang kanyang narinig. At sa pagkakataong yun ay mas malapit na to at mas malakas. Ang singsing ko! Nagpalingalinga si Jepoy sa bawat sulok ng ukay ng butik. At sa isang kisap mata niya ay biglang nagbagong lugar na kinaroroonan nila. Laking pagtataka sapagkat napunta silang bigla sa restaurant. Nakaupo siya at sinusundan ng tingin ng kaibigang papunta sa banyo para umihi. Nang makita niya ang magandang babae sa likuran nito ay bigla siyang tumayo habang sinusundan ng babae ng tingin. Ha? Nangyari na to ah. Eksaktong pagkasabi niya noon ay biglang tumigil sa paglalakad ang nakatalikod na magandang babae. Natigilan din tuloy siya at napatingin dito. At habang nakikiramdam ay bigla yung humarap sa kanya. Nangilabot ng husto si Jepoy sapagkat ang kaninang magandang babae na nakita niya ay biglang nagpalit ng anyo. Anyong hindi kaaya-aya. Naagna sa mukha at buong katawan.
Lagas-lagas ang buhok. Luwa ang nanlilisik na mga mata. Duguan at umaalingasaw ang mabahong amoy. Galit itong tumingin sa kanya at pasigaw na nagsalita. Singsing ko! Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Namalayan na lang ni Jepoy na nakahawak na sa liig niya ang babaeng inaagnas at galit na galit. Doon niya lang din napansin na putol ang kaliwang palasingsingan ng babaeng galit na galit. Ang singsing ko! Yan balik ang singsing ko! Dahil sa nakakakilabot na boses ay unti-unting sumilay ang takot sa pagkatao ni Jepoy. Nagsimula tong gumapang sa talampakan, umakyat sa tuhod, papunta sa tiyan hanggang sa umikot-ikot sa kanyang dibdib na siyang dahilan ng mabilis na pagkabog ng kanyang puso na parang may mga nagkakarerahan sa loob nito. Nang gumapang papunta sa kanyang batok ang tensyon na nararamdaman ay parang naparalisa si Jepoy. Nanginig ang kanyang mga kalamnan habang ang mga balahibo sa katawan ay sabay-sabay na nagtataasan. Ang singsing ko! Ibalik niyo ang singsing ko! Kabadong nagpumiglas ang morenong binata hanggang sa kabutihang palad ay nakaalis siya ng tuluyan mula sa pagkakasakal nito. Eksakto naman noon na biglang siyang nahulog sa kama kaya napabalikwas siya ng bangon. At pagdilat ng mga mata ay napakadilim ng kanyang silid. Dali-dali niyang binuksan ang ilaw at dinama ang sarili habang nakasiksik sa isang sulok. Takot na takot siya na halata sa itsura ng muka at nangangatog ng katawan. Pagtingin niya sa orasan ay nagulat siya sapagkat 3:00 pa lang ng madaling araw. Napatingin din siya sa gamit na inilagay kanina sa maliit na planggana pero nakakalat na ang mga ito sa sahig. Ayip na yan. Panaginip lang pala yun. Maya-maya pa ay biglang nagring ang kanyang cellphone na mas lalo niyang ikinagulat. Pero nang makitang rumihistro ang pangalan ni Ivan ay kaagad niya itong kinuha at dinampot. Tol, this is so fucking shit! Nakakatakot! Yan. Wala pa naman akong kasama dito ngayon sa bahay. Kasunod ng mga salitang yon ay ang pag-andap-andap na naman ng ilaw sa kwarto. Kaya kabadong napatingin doon si Jepoy habang pinakikinggan ng takot na si Ivan na nasa kabilang linya. Ibalik na natin to, Tol! Itong bag na to! At saka yung singsing! Oh, ano bang nangyari, Tol? Kinuha ng babae yung singsing! May curse tong bag! Eksaktong pagkasabi noon ay biglang namatay ang ilaw sa magkabilang partido. Takot na nagsumiksik si Jepoy sa kanyang kama habang nagmamasid sa paligid at nakikinig sa kabilang linya. Yan! Namatay yung ilaw! Help me, please! Help me! Tol, huwag ka maingay, please! Hindi na niya natapos ang pagsasalita sapagkat isang malakas na sigaw ni Ivan ang narinig niya mula sa kabilang linya. At pagkatapos noon ay bigla na lang itong nag-drop call. Napaluha ng tahimik si Jepoy habang nakamasid sa kanyang kapaligiran hanggang sa maya-maya pa nga ay naramdaman niyang tila mayroong tumutungtong sa kama. Ginamit niya ang flashlight ng cellphone kaya lang ay bigla lang tung namatay nang hindi niya rin alam ang dahilan. Dahil doon ay mas lalo siyang kinumuta na matinding takot kaya mas lalo rin siyang nagsumiksik hanggang sa naramdaman na niyang tila may napakalamig na kung ano ang yumayakap sa kanya. Napapikit ang morenong binata habang tahimik na naluluha sa takot. Nang humigpit ang yakap ay meron siyang narinig na paghinga malapit sa kanyang tenga. Sinundan niyo ng pinaggaluhalong boses na tila ba galing sa ilalim ng lupa. Bumulong to sa kanya na lalong ikinasindak ni Jepoy. Akin ang singsing ko! Pagkatapos noon ay may bigla na lang humatak sa mga paa ni Jepoy. Kaya nagsisigaw na lang siya ng gusto habang pumapalahaw ng pag-iyak.
Paglagpak niya sa kama ay tumama ang ulo niya sa kanto nito kaya nakaramdam siya ng kaunting pagkahilo at hindi na namalayan kung ano na ang nangyayari. Nagising na lang siya sa katotohanan nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid kasunod ng ilaw. Pagtingin niya sa pintuan ay tumambad sa kanyang paningin si Morgan kasunod ng kanyang mga magulang. Halata sa mukha ng mga ito ang matinding pag-aalala lalo na nang makitang meron siyang galos sa kaliwang noo at nagdurugo. Hala ka! Ano nangyari, Kuya Jepoy? Umiyak na lang ng umiyak ang morenong binata at hindi na nakaimik dahil sa tromang nangyari. Kinabukasan, matapos siyang maikwento sa mga magulang mga nangyari, ay hindi nagdalawang isip ang mga to na tumulong. Inilapit kagad nila ang bagay na to sa mga paranormal expert. At tama nga ang sinabi ni Ivan na sinumpa ang bag na nabili niya sa ukay-ukay. Ayon sa paranormal expert, ang nagmamay-ari ng vintage bag na nabili ni Ivan ay isang yumaong sundalo. Malapit na itong mag-propose ng kasal sa babaeng nagngangalang Monica. Kaya lang sa kasamaang palad ay nasawi sa gerang sundalo at ang singsing na ipangsosorpresa niya ay naiwan sa bag. Dahil sa sobrang lungkot, pinutol ni Monica ang kanyang palasingsingan at nagpakamatay. Kaya hanggang sa kabilang buhay ay nadala nito ang ganoong sumpa. Nakaramdam ng kalungkutan sina Jepoy at Ivan. Dahil sa kanilang nalaman kaya gumawa sila ng paraan para makabalik kay Monica ang singsing. At makalipas nga ang halos 2 linggo, sa tulong na rin ng iilang tao at kakilala ay natuntun nila ang puntod ng babae. Monica, nandito na yung singsing oh. Ibabalik na namin to sa'yo. Dahil dito naman to nararapat talaga sa kamay mo. Nawa pagkatapos naming ibalik ang mga ito, maging matahimik na rin ang kaluluwa mo. Makatawid ka na sana para makita mo na ang loved ones mo. Huwag ka mag-alala, Monica. Itong bag ng boyfriend mo o fiancé mo, aalagaan ko to ng gusto. Huwag ka na magpaparamdam sa akin o sa amin. Katulad ng sabi ng kaibigan ko, makatawid ka na sana at magkita na sana kayo ng loved ones mo dyan para makapagsama na kayo habang buhay. Pagkatapos ng ilan pang panalangin para sa yumao ay ibinaon na nga rin nila ang singsing sa mismong puntod ni Monica. Makalipas ang ilang araw, halos magkasunuran nga nilang napanaginipan si Monica. Nang mapagkwentuhan nila ito, ay halos mangiyak-iyak pa ang dalawa dahil nakita nilang maaliwalas na ang mukha ng babae. Bumalik na ang dati nitong ganda at nagpasalamat din to sa kanila dahil makakatawid na to sa kabilang buhay. Wakas!